baka makalimutan mo yung pangalan mo kaysa di sa bike na to. Kumbaga sa pagkain, sobrang sarap. Si Kenji yung tipong ang dami ng mata, hindi naman nagagamit. Ayun, so dapat tingin lang, kaya lang tagal ko pinangarap to, wala kasi ako nakikita nagre-review dito eh. And good morning mga katingin. Meron tayong titignan na motor sa Pangasinan. Saan si Miss Katingin? Ay ka lang. Wala pa tayong tingin. Dahil pinuwit kami nito mga babies. Ito talaga ang buhay. Noras na pinatulog? 4 o'clock, gising pa ako eh. Ano oras na ngayon? Alternate na kami sa pagdadrive. Pag inandok na ako, siya naman magdadrive kami. Pangalawa yung pinanood. What? Toad. I can't sing it. Ayun na nga, after 3 hours of traveling, andito na tayo sa Pangasinan. Grabe, layo pala na ito. Konti na lang, Baguio na. Yan. So dito na lang yung meeting place na pagkasunduan namin. Ganda nito. Isa sa mga pinakakumpletong big bike to. Kumbaga lahat ng features, lahat ng kailangan mo nandito na eh. Parang wala ka nakahanapin dito. Tapos yung TFT display niya, bago din. Alam niyo mga katingin, si Kenji yung tipong taong for keeps to. Lahat ng makukuha naming big bike na bago sa paningin niya, for keeps. Kaya itong tinignan namin ngayon, for keeps daw. Ewan ko lang. Sabi ko, ibenta na yung isang motor niya kung for keeps. Ang dami ng motor, hindi naman nagagamit. So ngayon, as usual, siyempre, tingin lang muna tayo. Tingin lang. Depende kung magkasundo. Tingin natin kung sasama pa uwi. Kinakabahan naman ako. May halong excitement at kaba. So sana magkasundo at magustuhan natin yung unit. Siyempre, hanggat hindi pa natin nakikita, hindi pa natin na-negotiate, siyempre, hindi pa yan done deal. Siyempre, shoutout muna kay Boss JR sa pag-timbre ng unit. Kasi nagsabi sa atin na meron daw available dito. Eh, syempre, a second hand unit, pero slightly used lang, hindi pa nag-break-in. At ang maganda rito, loaded na. So, tayo na lang natin yung owner, papunta na siya rito. Ito yung dalawa. Excited na. Are you excited? Yeah. How about you? Are you excited? Are you excited? So, ito na, hinahantay natin yung motor, dumating na. It's a 2024 MT-09 SP. Pag sinabing SP, syempre, ito yung hindi yan super powers. Parang special or sport version, gano'n. Syempre maganda dito, naka-Acra. Carbon, full system yan, legit. Nakikita mo yung quality ng headers. I think parehas din to ng pang Gen 3, same engine naman sila. May gold runway na, ilaw. May sliders, radiator guard. So, kompleto na. May tank grip na rin. Tank grip. Pang MT-09 talaga. Kulang na lang tank pad dito. So, yun. S23. Naka-backplax S23. Hindi pa na banking, May guhit pa dito. And then, naka-all-ins. Yung all-ins niya, manual adjustment pala to. Yung front niya, manual din pala to. KYB fully adjustable. May nakalagay pang MT-09 SP. Pero maganda rito, naka-Brembo brakes. Ayan. Tapos naka-fully adjustable, may compression pa dito, adjustment. Compression, rebound, and preload. Adjustable siya. So, parang halos bago pa. So ito yung remote. Parang parang T-Max din yung remote niya. Check natin yung panel niya. Yun. Alright. Ganda lang, bago na yung TFT display niya. Audio niya 803. Yun, tapos sound check natin. Naka-quick shifter with auto blip. Yun. Tapos riding mode niya. Lagyan natin sa sport. Sport yung full power. Check natin yung makina. Ayos, parang bago talaga. Ito yung mga mags, walang kahit anong kalmot. So check natin. So talaga pag solid talaga pag legit exhaust. So okay na siguro. Wala na akong masabi. Check natin naman yung papers. Okay, so ready na natin yung mga deed of sale. Ito sir, papirma na lang dito sa vendor.
Ayan na. Mainit eh. Ayun, so dapat tingin lang, kaya lang study na natin. Nasa carrier na, sama na natin pa uwi. At pag uwi, tsaka natin yung test ride. First ride natin. Malayo kasi to, Pangasinan. Let's go! So ito na, nauwi na natin itong 2024 Yamaha MT-09 SP New for 2024. Sobrang nakaka-excite. Ang tagal kong inantay itong pagkakataon na to. So tingnan natin yung ano niya. Ano? Nandito yung DRL niya. Napaka-pogi. Parang robot, meron siyang mata dito. Parang siyang projector type. Parang mini driving light. Sa likod niya naman, ayan. Parang pang Aerox, no? Diretso lang na ganun. Dito ang taillight. Parang sporty. 800 odo lang to. Fresh to fresh. So naka-street tayo. Try natin, full power na natin. Yung mode. Custom rain, street, sport. Sport yung pinakamaangas, syempre. Alright, first ride. Grabe yung makina, sobrang refined na ngayon. Dati kasi medyo magaspang-gaspang pa. Ayun, nung inline triple niya, parang wala na masyadong vibration. Sobrang smooth. Sobrang responsive. Walang delay, oh. Partida, hindi pa ito nare-remap, pero pakiramdam sa kanya parang na-remap na. Sobrang crispy ng pickup. Oh, sarap. Suspension, napakaganda ng play, syempre. Fully adjustable front and rear, KYB sa front, and Brembo sa likod. Touch niya, sakto lang naman, malambot naman. Shifting, napakaganda. Sarap sa maralakan nito. And syempre, meron pa rin siyang 6-axis IMU, kaya meron siyang slide control, traction, cornering traction control, cornering ABS. Lahat ng control meron pa, cruise control. Nakaka-excite, no? First time nagkaroon ng cruise control sa MT-09. So previously kasi nung 2023 nagkaroon ng cruise control sa XSR 900. At bago nila nilabas itong SP, sobrang flickable, sobrang gaan, no? Mas pinaganda yung handling ngayon. Sobrang stable, sobrang gaan. Grabe talaga itong MT-09 sa appearance niya, parang intimidating, parang hirap i-drive, parang di mo sure kasi kakaiba ang weird na itsura niya. Pero once na masubukan mo to, kasi signal light niyang weird do, nakabukol yung isa. Hindi ko alam, para mas madaling abutin, no? Mahirap na naman yung pag ganun, di ba? Sa push button, hindi na siya yung swivel type, toggle type, hindi na siya toggle type. Master at heart, sumisibat eh, oh. Sarap ang overtake, no? Nakakatakot. Pag newbie ka, mag-rain mode ka muna. Dahil napakalakas talaga niya. Oh. Halimaw eh. Sarap. The best. Sobrang refined na. Maganda yung shifter, maganda yung preno. Calipers, M50 yung high-end pang superbike. Yung kasi ang kadalasang problema sa mga Yamaha previously, nakayos na nila. Ito almost perfect bike. Parang sa ngayon wala akong makitang problema sa kanya. Siguro presyo, pero naman kasi binayaran mo naman talaga lahat ng features nito, no? Tapos yung TFT, new design, new TFT, mas maganda ngayon kaysa dati. Ang ganda ng resolution, sarap sa mata, sarap tingnan, nakaka-inlove. Para sa presyo nito, $799, you get what you paid for. Lahat ng isipin mong accessories, meron to. Quick shifter, auto flip, lahat to talaga eh. Light by wire throttle, aluminum tank, aluminum swing arm. Kaya pitik-pitik lang ang paggamit, oh, kasi sa lakas ng torque mo. Tagal ko pinangarap to, wala kasi ako nakikita nagre-review dito eh. Kaya na-curious ako sa kanya, excited ako. So kaya dinalok sa atin, biglaan, di in-expect. And ngayon pala natin tinest ride kasi nga malayo. Kitagkuhan na natin sa Dagupan, Pangasinan. Ngayon pa lang natin susubukan. And sobrang solid na bike, makaka-inlove. Pag to sinubukan mo, sigurado hindi mo makakalimutan. Baka makalimutan mo yung pangalan mo kaysa di sa bike na to. Kumbaga sa pagkain, sobrang sarap. Pakiramdam, sobrang solid. Kumbaga sa lahat ng generation, lahat ng natutunan nila sa MT-09, pinagsama-sama na nila. At maganda yung kanyang power delivery. Pag binigla mo lang yung throttle, doon lang siya bibigla. Pero linear siya pag linear yung piga mo. Ayan, oh. Very smooth power delivery. Oh.
Yun, no? Siyempre, shoutout nga pala kay boss. Hindi siya nagpakilala. Ayaw magpakilala po, camera shy yan, yung seller nito. Kaya hindi na natin siya naisama sa vlog. Ayaw niya magpakita sa vlog. So, yun. We respect that, di ba? Dapat respetuhin natin na hindi na naman lahat ng tao ay gustong nakikita in public. Sabakan nyo ang katingin ng ating ride at ang ating full review dito sa bike na to, ownership review. Ciao!